Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po ang tatalakay natin ngayon ay gaano ka-powerful ang dugo ni Kristo. Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Buksan po natin ang ating po sa PC sa mga nagsalita ng Diyos. Sabi ko na, get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch, as we really are. For Christ, our Passover lamb has been sacrificed. O sa Tagalog, alisin niyo ang lumang pampakalisa upang kayo maging bagong masa, kung paano kayo ngayon ang pakalisa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Teaching number 1, Jesus is our Passover lamb. Ang payag na ito ay nagagaling sa ideya na sa lumang tipan. Ang korderong niyahandog sa Paskwa ay simbolo ng pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa kaparusahan. Sa bagong tipan, si Jesus ang katuparan ng simbolong ito. Siya ang tunay na ganap na kordero ng Diyos na inialay para sa kasalanan ng mundo. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng paulit-ulit na paghahandog. Dahil sa sakripisyo ni Kristo ay sapat na, minsan at pagpakailanman. Teaching number 2. The blood of Jesus covers us. Tulad ng dugo ng koderang ipinahid sa pintungan ng mga Israelita, para hindi sila tamaan ng kamatayan. Kaya hindi lang dugo ni Kristo ang nagiging tanda ng ating kaligtasan. Ang dugo na sumisimbolo ng kapatawaran, paglilinis at proteksyon mga sa spiritual na kapahamakan. Teaching number 2, death passes over us through Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, wala nang kapangyarihan ng spiritual na kamatayan sa mga nananalig sa Kanya. Ang kamatayan na hindi nakatapusan, kundi pintuan tungo sa buhay ng walang. Dahil dito nagbabago ang pananaw natin sa kamatayan mula sa tapos tungo sa pag-asa. Application number 1, reflect on the power of Christ's blood. Isang practical na paraan ang regular na pagdinilay sa ginawa ni Jesus sa krus. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, o pagsulat sa journal tungkol sa kung paano ka binago at patuloy na binabago ng kanyang sakripisyo. Application number 2, read the Old Testament as a shadow of Christ. Ng mga pangyayari, ritual at kautosan sa lumang tipan ay hindi lamang kwento ng kasaysayan. Mga larawan ito ay tuturo sa darating na Mesiyas. Sa tigbabasahin mo ang Exodus, Leviticus at mga propeta, subukan natin kung paano ay pinapakita nila ang karangyaan, mission at sakripisyo ng Jesus. Application number 3, remain in the love and protection of Christ. Ito na ang unagang mamuhay na may pagsunod at pagtitiwala sa Diyos araw-araw. Ang pagtaan sa Kanya ay makikita sa mga praktikal na bagay tulad ng regular na pananalangin, pagsamba kasama ang kapwa mananampalataya, paggawa ng tama kahit mahirap, pag-iwas kasalanan at paghawak sa mga pangako kapag may problema. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.